Samantala, 20 pesos na kilo ng bigas, unsustainable program ayon kay Senator Amy Marcos. Idetalye mo ang balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mayor, mahirapang imantinin ng gobyerno ang programang 20 kilos o 20 pesos kada kilo ng bigas. Ito ang deklarasyon ni Senador Amy Marcos bilang pagkilala sa reklamo ngayon ng mga magsasaka na bagsak ang presyo ng palay. Ayon kay Marcos, malaking halaga ng subsidy ang dapat ibigay ng gobyerno para sa ating mga magsasaka para tumagal ang programa. Kailangan dagdagan ng pondo para sa pambili ng mga binhi na ibinibigay sa mga magsasaka. Ganon din ang abono, pambili ng krudo o gasolina at stipend sa mga magsasaka. Sa ngayon ay kailangang ibalanse ang mababang halaga ng bigas sa napakababa namang presyo ng palay. Batay sa datos ay kailangan ng 16 hanggang 17 pesos para sa production ng palay kumpara sa bilihan ngayon na 8 pesos kada kilo. Mungkahi ni Marcos ay dapat pag-aralan ng gusto ang supply value chain ng palay hanggang mabenta bilang bigas. Magandang gayahin ng US Farm Law na may suggested farm gate price sa palay at suggested retail price sa bigas. Una nito ipinagutos ni Pangulong Marcos ang 60 araw na suspension ng importasyon ng bigas simula sa buwan ng Setyembre. Narito si Senador Amy Marcos. So, yung 20 pesos, napakabigat nun. The only way that it's attainable is, as we know, that it's subsidized, whether at source, meaning ibigay yung abono, ibigay yung gasolina, katakot-takot na stipend para sa ating mga farmers, or sa bandang huli, pagbili, isa-subsidize for the consumer. So, in a way, masasabi natin, kahit magandang mithiin, sinabi naman ni Pangulo na pangarap yan, alam natin unsustainable kasi sinusubsidize ng gobyerno. May hangganan yan, hindi naman kaya. At alam natin, nakikita naman natin, iilan lang nakakabenta ng 20 pesos rice. Talagang mabigat sa ating bulsa yan. Bahagi ng pahayag ni Senador Amy Marcos. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond.